Samantala, sinabo ng mga mambabatas ang ilang resource speakers sa kalagitnaan ng pagsisiyasat ukol sa isyu ng unclassified lands sa dalawang munisipalidad ng Pangasinan. Ito ay sa pagnanais na matukoy ang punot dulo ng suliranin nang sa gayon ay magawa na anila ng agarang aksyon. Si Carms Magliuan sa detalye. Inimbestigahan ng House Committee on Natural Resources ang mga unclassified lands sa Lingayen at Binmalay, Pangasinan. Ayon kay Pangasinan 2nd District Representative Mark Cuangco, may umano'y irregularidad sa pag-okupa ng mga lupang pag-aari ng national government na matatagpuan sa shoreline ng dalawang bayan. Isang isyung dati na rin tinalakay ng Provincial Board. Diin ni Cuangco, ang shoreline ay presumptively pag-aari ng Estado at hindi maaaring angkinin o ibenta ng walang hayag at legal na pahintulot. Shoreline and coastal lands are presumptively state property outside the commerce of man, and any private occupation thereof must be justified by an express and lawful grant from the state. Absent such grant, occupation constitutes an encroachment upon national patrimony. Sa pagdinig, kwinestyon ang DENR at ilang LGU officials sa aligasyong paglabas ng peking permit para sa pag-occupy ng mga unclassified lands, bagay na pinabulaanan ng kagawaran. The DNR does not issue occupation permit, but we do collect occupation fees for those occupying the unclassified public land pursuant to Land Administrative Order 8-3 and LGC or Land Government Circular 58. Giit naman ng LGU, hindi nila pinahihintulutan ng iligal na istruktura at mananagot ang sinumang mapatunayang sangkot sa anomalya. Sa huli, tiniyak ng mga kinatawan na iimbestigahan pa ito, bagamat aminado silang kailangan ng masusing proseso upang tuluyang maresolba ang issue. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Carms Magliuan, 13 sa tanghali ng Congress TV.